Nako, patay na alaka mga kababayan. Eto na mga DDS, huwag po kayo magalit sa amin ha. Sabi lang naman kami ng totoo. Mga kababayan, nilabas na po ng PNP ang kuha ng CCTV video kung paano itakas ni Robin si Bato de la Rosa. May pasabi-sabi pa si Robin. Hintayin nyo na lang ang investigasyon. Ya? Hintayin nyo na lang ang ano ng otoridad. Ayaw pa kasi sabihin, mga kababayan. Ayaw pang sabihin. Ngayon, bistado na. Bistado na mga kababayan. Ang sinasabi nilang bad boy. Totoo naman. Di ba? Ito po mga kababayan, panuorin po natin at pakinggan po natin. Patay ka diya, Robin. Kita sa CCTV. Caught in the act. Kita sa CCTV ang nagmamadaling pagtakas ni Senador Bato de la Rosa matapos ang nangyaring barilan sa Senado. Ang kanyang kasama, walang iba kundi si Senador Robin Padilla. Ayan na mga kababayan. Kuha or kita sa CCTV, no? Ang pagmamadaling tumakas ni Bato sa Senado. Ang kanyang kasama ay si Senador Robin Padilla. Patay ka diya mga kababayan. Nako. Alam nyo ba mga kababayan na obstruction of justice ang pinakamabigat? Bakit? Baka sabihin nila mga kababayan, bakit nila makasuhan ng obstruction of justice si Robin Padilla? Hindi naman kaso ng Pilipinas ang ICC warrant. Hindi naman galing sa korte ng Pilipinas yun. Baka nakalimutan nyo po, binasura ng Supreme Court ang TRO na hiling ng kampo ni Bato na ipawalang bisa ang warrant of arrest kasi hindi daw ito galing sa korte ng Pilipinas. Tandaan ninyo, kataas-taasang hukom po ang Supreme Court. Supreme Court na po mismo ang nagsabi, Supreme Court na po mismo ang nagsabi na binasura or binabasura nila. Supreme Court na mismo ang nagdesisyon na binasura nila ang hiling ng kampo ni Bato na ipawalang bisa ang warrant kasi hindi daw ito galing sa korte ng Pilipinas. Ngunit mga kababayan, binasura ng Supreme Court. Ayan na. Sasabihin na naman nila nito mga DDS, wala na ang Supreme Court. Bangag na din ang nasa Supreme Court. Di sabihin nyo nang makasuhan kayo. Ayan na mga kababayan. Ang Supreme Court din, pagdating kay Sara, nagbabala na rin. Sabi ng Supreme Court, non-verbal gesture ay maaaring gawing death threat. Grave threat. Sorry. So non-verbal gesture katulad sa ginawa ni Sara na cutting his head. Isa yun mga kababayan sa nagbabala kay Sara na si Sara ay ma-impeach tapos ngayon pagdating kay Bato binasura din. Patay. Continue. Ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante live mula sa Senado. Mama Ashley, Dexter, hello po. ang update. Ayan na. Iisa na publiko na nga itong CCTV footage ng Senado na nagpapakita kung paano umalis si Senador Ronald Bato de la Rosa noong madaling araw ng Huwebes, Mayo 14. Ayan na. Suot ang blue jacket at asul na bull cuff, nagmamadaling lumabas patungo sa parking area sa Suot ng puting damit si Robin at naka-blue jacket si Bato na nakasombrero. Naku, patay ka din na. Binoy. Balik bilibid ka na naman, Binoy. Dagan na. Marami namang mga senador kasi dyan. Hindi naman nangingialam. Bakit kasi pabida-bida? Diba? Ang sasabihin na naman yan ito. Bayani ako kasi pinagtanggol ko si Bato. Si Bato kriminal. Paano ka maging bayani? Si Bato kriminal, kaya nga may warrant co-perpetrator ni Digong, kapwa akusado, kapwa kriminal. Tapos ipagtanggol mo, tapos tawagin mo yung sarili mo, bayani ka. Putang ina.
ground floor ng Senate building si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kuha ito ng CCTV ng Senado alas 2:30 ng madaling araw noong Mayo 14. Nako! Ang bahaging ito ng lagusan ay ang siya rin kanyang pinasukan nung hinahabol umano siya ng mga operatiba ng NBI Nako! hapon ng Mayo 11 para dumalo sa sesyon kung saan natuloy ang kudita na nagpatalsik kay Senator Tito Soto bilang Senate President. Nako! Sa kaparehong oras noong Huwebes, sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang unang lumabas si Senator Robin Padilla. Nako, unang lumabas si Robin. Ayun. Tapos may babae. Ayan o. Si Robin Padilla, tapos may babae. Si Bato yung pangatlo. Ala, patay ka diya, Robin. Nako, kung saan na lang ni. Oh, napanood ko pa naman yung dating stunt woman mo na pinagmumura ka. Sabi niya, Robin, napaka-OA mo. Ginamit mo lang yung pagiging Muslim mo. Peking Muslim nga naman, sabi nung stunt woman. Sabi pa nga niya, antayin mo, pag umuwi ako dyan, magsuntukan tayo. Napanood niyo yun? Sinong nakapanood noon, mga kababayan? Galit na galit yung stunt woman ni Robin Padilla, makipagsuntukan daw siya. Sabi niya, ang OE mo, di ka naman totoong Muslim, ginamit mo lang yung pagiging Muslim. OE mo. Tapos sabi niya, suntukan tayo pag uwi ko dyan. Ayan na mga kababayan, si Robin, binilugan ng pula si Robin at si Bato. Paano yan ngayon? Mga kababayan. Kaya nga paiyak-iyak itong si Pia Cayetano para mawala itong issue sa issue nitong pagtakas ni Robin kay Bato wala effect yan. Kaya nga sabi ko dun sa comment, OG Diaz, pakituruan naman ng ayos si Pia Cayetano, baka mag-artista na. Hindi na yata mananalo sunod eleksyon to Na sinundan ng nagmamadaling si Senador De La Rosa. Nako! Patungo silang dalawa sa nag-aabang na sasakyan ni Senador Padilla na mabilis ding umalis palabas ng gusali ng Senado. Ayan na. Ako, kotse ko yun. Sinabi ko naman, kotse ko yun. Oh. Pinakunan, yung pinakita lang. Pero hindi sa akin yung senator, bato na kaya pa sa antayin nyo na yung investigasyon. Nitong nagdaang sesyon ng Senado, isinulong ni Senador Dante Marcoleta na maamyandahan ang Senate Rules. Partikular na ang Section 41 ng Rule 14 para sa pagdaraos ng Senate session. Isinusulong ni Marcoleta ang dagdag na talata na nagsasaad na mapayagan ng isang senador na may makatarungang dahilan para makadalo sa sesyon sa... Yan, ito na naman si Marcoleta, gumawa naman kabubuhang batas. Nagsulong ng isang resolusyon na kahit si Bato nagtago, pwedeng dumalo gamit ang video call. Ayan. Isa na naman, pagtakpan talaga nila to si Bato, dapat sa Senado talaga i-abolish na to Ayan, kita mo, gagawa ka ng resolusyon na ang isang senador ay papayagang dumalo sa pamamagitan ng video call. Kasi alam nila na nagtago si Bato. Kasi once kasi napayagan yan ngayon na dumalo ang isang senador na wanted sa isang video call, pwede siyang bumoto dyan na yes or no. Yan ang style nila, mga kababayan. Mamagitan ng teleconference, video conference o anumang paraan ng remote o electronic na pamamaraan gamit ang makabagong teknolohiya. Di ba? Yan ang sinabi nila, mga kababayan. Yan ang isinusulong ngayon ni Marcoleta, gumawa ng resolusyon na halimbawa, mayroong isang senador na nagtago, pwedeng sumali sa impeachment trial or anumang session yan kahit nagtago. At sa pamamagitan ng ganyan ay magsasahod pa rin kahit hindi pumapasok kasi meron namang video conference. Ayan na, mga kababayan. Yan ang ginagawa nila, mga kababayan. Basta lang mapagtakpan nila si Bato. Kita nyo, ginawa nilang tanga, ginawa nilang kahiya-hiya ang Senado. Biruin mo, gagawa ka ng resolusyon para si Bato pwedeng dumalo sa isang hearing, sa isang trial kahit naka-video conference. Putang inang yan. Marcoleta, papasukin mo si Bato, kalbuhin kita dyan. Walang senador na tumutol sa panukala ni Marcoleta. Ayan na. Pero ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, bibigyan ng sapat na panahon ang Committee on Rules para mabusisi ang panukala. Ganun pa man, posibleng hindi umusad ang usapin hanggat walang nailuluklok na bagong chairperson ng Committee on Rules. Nasa bansa pa naman daw si De La Rosa, ayon kay Padilla, habang ginagamit ang lahat ng legal na paraan laban sa ICC warrant of arrest. Lahat ng legal, kasi yun naman ang hiningi namin sa resolusyon, di ba? Na lahat magawa ni Bato yung legal remedy. So, tama, no?
Yan daw ang hinihingi ni Robin. Lahat ng legal magawa ni Bato. Eh, ba't mo tinakas? Ikaw pa nga nag-drive. Di ba? Yan naman pala eh. Lahat ng legal ay magawa ni Bato or maipasa ni Bato. Legal remedies. Eh, ba't mo tinakas? Yeah, may pasabi-sabi. Hindi ka ba nahiya, Senator Robin, sa mga sinasabi mong ganyan? Yeah? Naalala mo noon, sumisigaw-sigaw ka na ang sabi mo, kapag may warrant, sumuko. Kapag kanilabasan ng warrant, kailangan sundin ang batas. Kasi kami nga, pag may warrant, sumuko naman kami. Eh, bakit tinakas mo si Bato? Yan ang tanong ngayon. Kung ano yung ginagawa ng abogado niya. Pero dahil sa pasya ng Korte Suprema sa botong 951, inaasahan ang mas maigting na manhunt kay De La Rosa para ipatupad ang ICC warrant. Pinky, sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang mayorya ng Senado, ang liderato ng Senado. Kaugnay nga dito sa 951 vote ng Korte Suprema na nagbabasura dito sa TRO na hiling ng mambabatas. Oo. Pero ito si Senator Rapi Tulfo na kabilang sa minority ngayon ng Senado ang nagpahayag na naniniwala siya na ang pasya ng kataas-taasang hukuman ay magbibigay na ng kapangyarihan sa executive branch na ipatupad ang arrest warrant ng ICC para kay De La Rosa. Patay. Kasama si De La Rosa sa pinangalanan ng ICC na co-conspirator sa crime against humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tanging good luck ang naging mensahe ni Tulfo sa kapwa-senador na on the run muli matapos ang Good pagsipot sa Senado noong Mayo 11 dahil sa posibilidad na pagsasagawa ngayon ng manhunt operation para kay De La Rosa. That is correct. Dahil dyan sa decision ng Supreme Court, it just simply means na binibigyan ng kapangyarihan ng executive branch para ipa-implement yung arrest warrant ng ICC para tumatun. Any thoughts? Your thoughts on that, this, sir? Well, good luck kay Senator. Sir Jerry Selpuno, hello po. Pinky, nagkaroon ng All Senators Caucus kanina pero ang binanggit na dahilan ng kanilang All Senators Caucus ay ang pagtatalaga ng petsa para doon sa isasagawang impeachment trial sa mga itong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At hindi nabanggit kung pag-uusapan nga yung kaugnay dito sa desisyon ng Korte Suprema para kay Senator Bato de la Rosa. Pinky? Alam mo ba, Dexter, kung dun sa All Senators Caucus, kung kasama ang minority, natanong ko yan dahil hindi ba nung nakaraan ay dapat All Senators Caucus din, pero sinabi ng minority ay parang biglang majority na lang yung magpo-caucus. Lahat sila kanina, Pinky, pumasok doon. Pero makalipas ang ilang minuto, nakita nating lumabas mula doon sa Senator's Lounge itong sina Senator Erwin Tulfo at Senator Risa Ontiveros. Maraming salamat, Dexter Ganibe. Ayun na. Mga kababayan, patay ka di, Robin. Tinakas He kasi. suspended acting surgeon at arms mouth. Ayan. Tinakas kasi, mga kababayan. Tinakas kasi ni Robin Padilla si Bato. Ngayon, inilabas na itong video na kung saan mga kababayan ay, ito po, no, pakinggan natin. Yan. Mainit na balita, inilabas ng Philippine National Police ang CCTV ng pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa Senado nitong May 14 ng madaling Like po araw. tayo, mga kababayan. Sa kuha ng CCTV sa loob ng Senado, kita ang pagdaan ni Senador Robin Padilla sa 5th floor ng Senado. Patay. Nakasunod sa kanya ang isang babaeng nakasombrero at may dalang malaking eco bag. Kasunod nila, si De La Rosa. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang pagdating ng tatlo sa parking area. Sabi ng PNP sa press con kahapon, sumakay si De La Rosa sa sasakyang nakarehistro kay Padilla Huwebes ng madaling araw. Sa programang 24 Oras, kinumpirma mismo ni Padilla na siyang may-ari ng sasakyang nakuhanan ng GMA News. Patay. Wala Isa ka na. din ba sa mga dog owners na naghahanap? Isa ka din ba sa mga... Wala na, mga kababayan. Finish na. Robin Padilla, hihimas ng rehas. Naku, balik bilibid si Binoy, mga kababayan. Patay ka diya. Yan, sabi ko sa inyo. Ba't kasi hindi na lang gayahin si Gatchalian, hindi na lang gayahin si Jinggoy, gayahin si Villanueva, si Tulfo, Erwin Tulfo, natahimik na lang. Bakit mo, Diyos ko, ba't ba kasi tulungan pa yung convicted na nga? Diba? Alam mo, sa totoo lang, Senator Robin, yung ginawa mo ngayong pagtakas-takas kay Bato,
pagtatawanan ka ng Pilipino. Yeah? Sa bagay, hindi naman kami magtaka mga Pilipino kung ba't mo nagawa yan kasi dati ka naman talagang nakakulong eh. Alam mo naman kasi ang pakiramdam kung ano ang nasa loob ng kulungan. Kaya, siguro ayaw mong maranasan ni Bato yan, pero ngayon, tignan mo yung consequences. Kinantsawan ka, pinagtawanan ka, no? Na-mesmerize nila, no? Mga kababayan ng sambayan ng Pilipino kung anong klaseng senador ka. Yeah? Biruin mo, binigyan ka na nga ng pagkakataong magbagong buhay tapos inulit mo na naman yung pagkakaroon ng krimen. 'Di ba? Oh, ngayon, paano 'yan? Binigyan ka ng pagkakataong magbagong buhay ni dating Presidenteng Duterte. Tapos ngayon, parang nasubrahan ka na yata, naging OA ka na. Kaya, oo, ngayon, nasubrahan ka. Gusto mo magpakabayani, hindi ganun. Maraming paraan para maging bayani. Hindi po bayani ang tawag sa ganyan, itakas mo yung pugante. Hindi po bayani yan. Ang tawag po dyan, no? Katangahan. Kayabangan, kauihan. Yun ang totoo dyan, mga kababayan. Kahit saan ka po na lugar magtanong, kahit sino pong taong tanungin mo, itakas mo ang taong may warrant of arrest or sa madaling salita, itakas mo ang pugante. Matutuwa bang tao sa'yo? Matutuwa yung kamag-anak ni Bato pero yung sambayan ng Pilipino, hindi. Nakakahiya. Diba? Senador kayo. Diba? Gumagawa kayo ng batas. Diba? Mambabatas kayo. Kayo yung magpapa-implement ng batas. Kayo yung gumagawa ng batas. Kayo yung nagpapatupad ng batas. Pero nilabag mo, binibend mo yung law. Ikaw mismo, tinakas mo ang pugante. Putang inang yan. Diba? Hindi ba nakakahiya yan? Ang Senado at Kongreso is part of legislative. Gumagawa ng batas, nag-i-implement ng batas, nagpapatupad ng batas. Tapos, susuwayin mo ang batas, isang taong may warrant of arrest, pugante na nga ang turing, at valid ang warrant, itatakas mo. Dapat nga mga kababayan, isa si Robin Padilla sa pigain dyan kung saan si Bato Kasi napaka-imposible mga kababayan. 'Di ba? Yang ganyang ginawa ni Robin, kung sa Singapore pa nangyari yan, bitay na siya. Yung ginawa ni Robin na yan, kung nangyari sa Malaysia yan, bitay na siya. Bakit? Alam nyo ba na malaking krimen yan? Obstruction of justice yan. Sasabihin mo, bakit mo nasabi kin? Pugante yung tao o may warrant of arrest o international criminal court pa nang galing. Sa madaling salita, branded yung warrant niya. Kasi galing ibang bansa. Galing sa International Criminal Court. Tapos, itatakas mo. Ano bang tawag doon? Mga kababayan, paki-comment. Ano bang tawag doon na isinakay mo sa sasakyan mo yung isang puganting may warrant? Tinakas. Hindi naman po pwedeng, inatid ko lang. Ba? Alam mo namang gwardyado na si Bato. Alam mo namang pinalibutan na siya. Tapos ipupuslit mo, itatakas mo. Di ba? Hindi naman siguro mga kababayan mahirap intindihin yan. Pugante, may warrant, itakas. Nasa kustodiya ng Senado, tapos itatakas mo. Tama ba yun, Senator Robin? Tama ba yung ganun? Mahiya ka naman, Senator Robin. Magkaroon ka naman ng delikadesa, mag-resign ka. Di ba? Magkaroon ka ng delikadesa, mag-resign ka. Ganyan ba ang tama? Ganyan bang ituro mo sa mga anak mo paglaki nila na ang isang kriminal itakas? Mag-resign ka, magkaroon ka ng delikadesa. Total, wala ka namang kwenta dyan Di ba? Ganyan ba ang isang mambabatas? Ganyan ba ang isang senador? Alam mong mali, susuwayin mo? Hindi maganda yan, Senator Robin. Di ba? Hindi magandang aral yan. Ano na lang sasabihin ng mga apu-apuhan mo at mga anak mo paglaki nila at malaman nila na ang tatay namin ay senador. Ngunit doon pa nga lang sa dati kang nakakulong, nabigyan ka ng pardon, mapangit na yun Tapos ngayon, another na naman, tinulungan mo ang isang pugante para makatakas. Pangit pakinggan yun.
Kay Sara Duterte pangalan, paglaki ng mga anak niyan, anong sasabihin nila? Nanay ko, Vice President, pero kauna-unahang babaeng Vice President na impeach. Di ba? Kakahiya. Ganyan ba ang ipapamana ninyo? Sa mga angkan ninyo, mga kaapu-apuhan ninyo? Ang tatay ko, senador, sikat yun, action star. Nga lang, yung pugante, pinatakas. Di ba? Hindi maganda yan. Hindi maganda yung ganyan. Like po tayo. Mga kababayan, walang magandang patutunguhan yan. Kita nyo, mga kababayan, Diyos mio marimar. Hay nako, tinakas ba naman? Kita nyo yan?